kalagitnaan ng mga naglalawakang bukiring palay, isang baryo ang nakilala sa Pilipinas dahil sa kanyang natatanging tradisyon. Dito mo makikita ang mga taong naglalangoy sa putik hanggang mabalot ang kanilang katawan maliban sa kanilang mga mata. So, bisperas ngayon ang piyesta ng taong putik at makita natin ang mga musiko na nasa kalsada, nasa kalye na nagawa kanilang tungkulin na pagandahin ang piyesta. So yan ang hindi mawawala sa isang fiesta, lalo dito sa baryo, sa Barangay Bibiklat, Llaga Nueva Ecija. Nakakikitaan kapag fiesta o festival, isang napagandang parada ang ating masasaksihan. Saksi ang kalangitan kung bakit idinaraos ng mga tao ang tao ng pagdiriwang na ito. Dahil na rin sa kanilang malalim na pananampalataya, nailigtas ang maraming kalalakihan sa tiyak na kamatayan sa kamay ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isang milagro ang nadinig habang ibinubuhos ng kalangitan ang napakatinding ulan, kaya napatigil ang pagpatay sa mga kalalakihan ng Barangay Bibiklat. Habang ako'y nag-iikot-ikot sa komunidad, napansin ko na nakasabit na sa harapan ng kani-kanilang bahay ang mga tuyong dahon ng saging. Minabuti ko na rin na makuha ang kanilang saloobin sa paglahok nila sa pagdiriwang. Tao po! At dito ko nakilala ang isang estudyante sa kolehiyo at isa rin sa mga tiboto na lalahok sa taunang Taong Putik Festival. So ito si Kuya Julius, nakilala natin dito sa Barangay Bibiklat na isa siya sa mga magiging deboto ng Taong Putik sa isang pinakamalaking selebrasyon na gaganapin dito sa probinsya ng Nueva Ecija. So Kuya Julius, gaano mo na katagal ginagawa itong activity to bilang bahagi ng Taong Putik Festival sa Bibiklat na gaganapin bukas? Bilang isang Kristiyano po, unang beses ko pa lang po kasi po susubukan po itong festival po na ito na Taong Putik. At saka po parang magiging proxy po kasi ako ng panganay po naming kapatid. Kaya ako po yung so hindi mo pa to ginagawa ever, Opo, ha? Oh. unang beses ko So pa yung lang po. kapatid mo nasa ibang lugar, gano'n. Ayon kay Julius, magkahalong excitement at kaba ang kanyang nararamdaman. Curious din siya kung ano talaga ang pakiramdam, lalong-lalo na ang magpagulong at ibalot ang sarili sa putikan mula sa bukirin. So, ano ang maibibigay mong kadahilanan sa iyong sarili kung bakit mo ito gagawin bilang isang Kristiyano nga? Bilang isang Kristiyano po, matagal na po kasi itong lumalaganap yung Taong Putik Festival. Yung Bibiklat po naging kilala sa Pilipinas. Oo. Kaya po bilang isang Kristiyano, gusto ko rin pong matry or masubukan. Diin pa niya, hindi niya ito gagawin para lamang sa kanyang social media accounts, kundi ang taimtim at malalim na pananalig ang kanyang alay at pasasalamat na rin bilang isang mananampalatayang Kristiyano. Hindi naman natin Hindi po. sinasabi na iba nakikiuso lang. Meron din siguro na eka nga para lang sa social media o pang reels, pang selfie. So ito ay kabuuan ng iyong pagkatao bilang Kristyanismo. Opo. O Kristiyano. Kalaman, June 24 nga ginaganap Taong Putik Festival bukas. So anong oras ba ang talagang highlight ng festival to? Anong oras ginagawa niyo to sa inyong bilang pakikibahagi? Karaniwan po mga madaling araw po, mga 4:30 AM po, mga nagpupunta na po kami sa kanto para po magpunas po ng putik and isaayos po yung dahon na susuotin po. Okay, so sana magkita tayo bukas.
So nahirapan tayo na hanapan ng lugar na kung saan nagbababad o gumugulong yung mga magtataong putik sa Bukrin. So kasi dito sa Nueva Ecija, dito sa Barangay Bibiglat, Aliaga, Nueva Ecija, ay halos nakatanim na ng palay. Kaya ito lang yung natsambahan natin na kung saan magpapahid sila ng putik sa buong katawan nila. Ang tradisyong ito ay kinakailangan na literal na magputik ang mga deboto sa mismong Bukrin na gaya ng ating masasaksian. So gaya ng nakakita ninyo, parang wala tayong dadaanan. Tatalong kaya tayo rito. Try ko Naku, hindi yata kaya. Ayun pala. Okay. Oh! Bilang pasasalamat ng mga kalalakihan nang sila'y makaligtas mula sa pagbitay ng mga Hapones, nagpagulong-gulong mga ito sa mga putik. Taong putik tayo, hindi naman tayo So yan ang tradisyon na ginagawa ng mga deboto sa taong putik. Yung literal na ginugulong nila yung katawan nila at talaga namang hindi nila inaalintana kung ano man putik ang maipahid nila sa kanilang katawan. As in buong katawan ang talagang nilalagay nila ng putik. kasama kayo. I-enjoy sila. Tagalog ka, English ko. 966! At ang tradisyong ito ay nagpatuloy na simbolo ng kanilang pagpapakumbaba. Si San Juan Bautista na kanilang patron ay isa rin sa kanilang naging inspirasyon na gayahin ang itsura nito sa paglagay ng putik at pagsuot ng pinatuyong dahon ng saging noong siya'y namuhay sa ilang. Ito ay sumisimbolo sa paghingi ng tawad sa mga kasalanan at pagpapakumbaba. Matapos lumublob ng mga deboto mula sa kaputikan ng Bukrin at suot ang kanilang tuyong dahon ng saging, dito na sila magsisimulang umikot sa mga kabayan ng komunidad. Animoy sila mga pulubi sa kalye na kumakatok sa mga kabayan na nangihingi ng limos. Ngunit ang kanilang nililimos lamang ay mga barya na kung saan ito ang gagamitin lang pambili ng kandila na itutulos sa misa ng taong putik. So papunta tayo ng simbahan kung saan gaganapin yung mismong misa ng taong putik at ito, marami ng taong naglalakad-lakad. So alas 5:30 pa ng umaga, punong-puno ng tao itong pinaka-venue ng taong putik, itong St. John the Baptist sa Barangay Bibiglat, Aliaga, Nueva Ecija. Pero hindi pa ito yung talagang dagsa ng tao. Ang pananakop ng mga Hapones na bigyang linaw ang sagradong pamamanata ng mga taga-Bibiglat sa mahal na patron San Juan Bautista. Ayon sa sanaysay ng mga nakasaksing, magpahanggang ngayon ay nabubuhay pa ang naging dahilan upang ipatigil ang kautosang pagpatay para sa mga Hapones nang hindi pagsang-ayon ng kanilang Diyos sa gagawing pagpatay sa mga kalalakihan ng Bibiglat. Nagbunyi ang lahat sa paniniwala na ang ulan
Patunay lamang na ang pananampalataya kailanman ay hindi matitipag ng kung sino man. Gaya ng mga taong putik, sila ay nananalig na may bubuhos na biyaya at milagro mula sa kalangitan. Mula dito sa Barangay Bibiklat, Aliaga, Nueva Ecija, ito po ang Taong Putik Festival 2026. And this is One Road.